Lagi tayong nagagalit sa pamilya natin kasi hindi natin maasahan ang pamilya natin pagdating sa pagnenegosyo. Hindi natin sila maasahan kasi pag nagbigay tayo ng puhunan, hindi bumabalik, nalulugi pa nga. Nagagastos nila kung saan-saan, ibinibili nila ng kung ano-ano. At the end of the day, nauubos yung pera natin sa walang kakwenta-kwentang bagay dahil ipinapaubaya natin sa pamilya natin. Pero guys, yun po ay hindi nila kasalanan. Yun po ay kasalanan nating mga OFW. So, bakit mo ipagkakatiwala ang isang bagay kung hindi ka naman pala sigurado? 'Di ba? Huwag mong ipagkatiwala ang isang bagay sa hindi ka naman sigurado. Sasabihin nyo sa akin, ay baka meron kang pamilya na katiwa-tiwala. So, ako po, from the start, hindi po ako humingi ng tulong sa pamilya ko. Yung property na pinundar ko, ako po ay nagpatulong sa kaibigan ko. Siya ang pinagalaw ko, ginawa ko siyang SPA ko. Siya po ang agent ko sa bahay. And then, siya yung nag-ayos ng mga papel ko. Ang bayad ko sa kanya is yung kada may pupuntahan siya, inaabutan ko siya para doon sa araw na yun. Kung baga binabayaran ko yung araw niya para hindi naman nakakahiya. Yun yung bayad ko sa kanya. Nakapundar ako ng isang property na wala pong alam ang aking buong pamilya. Kaya hindi po kasalanan ng pamilya nyo kapag wala kayong napundar. Kasalanan nyo po yun dahil hindi kayo gumawa ng paraan na magpundar at mag-isip kung paano kayo makakapundar. Hindi lang po kasi natin pwedeng iasa sa pamilya natin yung mga bagay-bagay na alam naman natin na tayo yung nagdidesisyon. So guys, huwag niyo akong awayin. Pero ito talaga yung panuntunan ko na kung meron kang gustong gawing isang bagay, bakit mo iaasa sa iba? And then kapag nag-fail, isisisi mo sa iba. Pero sa unang-una pa lang naman, ikaw na yung nagtiwala, ikaw yung nagbigay, ikaw yung nagpaabuso na dapat hindi mo siya ginawa. Dapat una pa lang inisip nyo na kahit kapatid ko to, kahit pamilya ko to, hindi ko masasabi kung mapagkakatiwalaan ko siya sa pera. 'Di ba? Yun dapat yung thinking natin. Para hindi masira ang relasyon natin sa isang tao na malapit sa atin, pamilya natin, kaibigan natin. Dapat lagi natin tandaan yun. Ang pera ang ugat ng lahat. Ngayon, kung bibigyan nyo siya ng pera para mag-execute ng negosyo nyo, so napakadalang na lang po ang nagiging successful sa ganong parte.